May tao ba dyan? Tulong! Tulungan mo ako. May tao. Iligtas ninyo ang aking mga magulang. Arya. Arya. Leo. Leo, anong ginagawa mo dito? Nandito ako para dalhin ka sa ospital para sa check-up ng mata mo. Bakit ang dami mong pawis? Nagkaroon lang ako ng panibagong bangungot tungkol sa aksidente sa kotse noong 1 taon. Leo, ikaw ang nagligtas sa akin. At ikaw ang nag-aalaga sa akin sa buong taong ito. Napakaswerte ko dahil nariyan ka. Dahil mahal kita. Arya, ang aksidenteng iyon ang kumitil sa iyong paningin. At kinuha ang iyong mga magulang sa iyo. Pero sa buong 1 taon na ngayon, hindi ko pa rin natuklasan kung bakit biglang nasira ang preno. Nabigo kita. Alam kong ginawa mo ang lahat ng iyong makakaya. Nagtiwala ako sa iyo. Leo, magpapalit ako ng damit. Pupunta tayo sa ospital mamaya. CJ. Leo, ano ng problema? Wala. Sumakay muna tayo sa kotse. Elvenet. Ikaw na talaga. Tapos ka na sa pagpapanggap na perpektong asawa. Ang babaeng bulag na yon. Paano siya makakapantay sa ating superstar na si Stella? Leo, kanino ka kausap? Leo, sino iyon? Wala. Nagtanong lang ng direksyon. Tara na. CJ, Maghihintay ako mamayang gabi. Dati, kapantay natin ng pamilya Santos, si Binibining Santos. Naulila sa isang aksidente sa kotse. Biglang bumagsak ang kayamanan ng pamilya. May chismis. Iniligtas si Binibining Santos ni Ginoong Garcia, at mula noon, siya na ang nag-aalaga sa kanya. Kaya si Binibining Santos, naging sobrang dependent kay Ginoong Garcia. Nag-engage sila noong nakaraang buwan, at ibinigay ni Binibining Santos ang lahat ng ari-arian ng pamilya Santos, para pamahalaan niya. Pero ito, hindi mukhang pag-aalaga sa akin. Anong Ginoong Garcia? Anak lang yan ng walang kwentang kapatid ko. Walang hiya. Siya na lang ang anak ng kapatid mo ngayon. Sobrang minamahal. Habang nasa abroad ka nitong nakaraang taon, kung hindi napigilan ng husto ni ang patriarka, ang kapatid mo, naipamana na sana sa kanya ang negosyo ng pamilya. Siya. Mamana ang yaman ng mga Garcia sa pamamagitan ng panloloko sa Ulilang Santos. Pabubulahan ko siya ng bawat sentimo. Eksakto. Ngayong bumalik ka na, hindi na siya magiging importante. Ikaw ang numero 1 sa lungsod ng Maharlika. Sino ba ang hindi magpapadaan para sa'yo? Right. Pakiramdam ko, gustong suportahan ni boss si Binibining Santos. Mukhang may gusto ang bossing. Kaya, boss, saan tayo pupunta? Sundan mo sila. Ginagawa na. Dahil hindi mo siya pinapahalagahan, uwi na ang aking puting. Arya, huwag kang mag-alala. Sabi ng doktor, ang tsansa mong gumaling ay mataas pa rin. Lilith. Halika, umupo ka. Hintayin mo ako dito. Kukunin ko ang report mo. CJ, Pasensyente numero 7, magtungo po sa window number 1. Bumalik na ako. Sa buong buhay mo. Ako ang mag-aalaga sa'yo. sino yan? Arya, nandito na ang report. Arya, nakuha ko na ang report. Anong ginagawa mo?
Ano yung nasa banda roon? Wala namang anuman doon. Siguro may naririnig lang ako. Ayos lang. Tara na. CJ, Sir, Binibining Santos. Nakauwi na kayo. Sino iyon? di ba sabi mo nag-leave si Aling Nena? Nakahanap ako ng bagong katulong para sa'yo, Silita. Magte-temporary lang siya ng ilang araw. Leo, ang bait-bait mo talaga. Nga pala, kailangan kong magpalit ng damit. Ipasyal mo na lang siya. CJ, sige, mauna ka na. MMHMM. Nakakakita na ako. Nakakakita na ako. Leo, nakakakita na ako. Ang landi mo naman. Pero pangako mo, maghihintay ka sa hotel mamayang gabi. Mas nakakaaliw ito, eh. Ikaw lang talaga ang makakaisip ng ganyan. Oh, tama na. Kailan kaya ako magiging Ginang Garcia ng Hayagan? May ilang matitigas pa ring ulo sa kumpanya na ayaw sumunod. Kapag nasakop ko na ang pamilya Santos, ipapadala ko na yung bulag na yon para makasama ang mga magulang niya, kung hindi lang para mapabagsak si Ethan. Hindi ako mapipilitang magpanggap na mabait sa harap ng babaeng bulag na yon. Ang yabang-yabang niya, ayaw pa nga akong halikan. Oh, hintayin mo, pag-aaksayahan ko muna siya ng panahon bago ko siya ipadala. Sino yan? Huwag kang matakot, Arya. Ako ang magiging mata mo. Ang sumpang bulag na yon, ipapadala ko siya agad para sumama sa mga magulang niya. Arya, mahal na mahal kita. Mag-e-enjoy muna ako ng gusto. Pagkatapos, palalayasin ko siya. Sa tingin mo ba ang tagapagmana ng pamilya Santos ay isang tanga? Ang sinumang mga has na sumalungat sa akin ay lubusang mapapahamak. Oras na para maningil ng konting interes. Leo, nandyan ka ba? Huminahon ka. Hindi niya tayo nakikita. Leo, nasaan ka na? Ay, pasensya na. Nandito pala kayong dalawa. Pasensya, gusto ko lang sanang magbuhos para kay Leo ng isang basong mainit na tubig. Arya, ikaw mali ang narinig mo. Mag-isa lang ako rito. Malamang mali ang narinig mo. Nasunog ba kita? Buti na lang nakadamit ka. Okay lang siguro, di ba? Nakadamit ako, okay lang talaga. Kaya, mainit ba? Arya, Nabangga ba kita? Nasaan ka na? Arya, nandito ka lang pala. Nandito ako, Arya. Dito. Huwag kang gumalaw. Huwag kang gumalaw. Tutulungan kita. Okay. Huwag ka lang gumalaw. Sino yan? Sino yan? Ha ha ha. Ako to, Arya, ako. Masakit pa rin yung paso. Umalis na tayo dito. Okay.
Ah! Teka, nakakakita ba siya? Leo, narinig ko na bumalik na si Ethan. Bakit hindi ka sumalubong sa kanya? Ay, muntik ko nang makalimutan. Gusto niyang pumunta tayo sa lumang bahay bukas. Sumama ka. Tiyo mo, ano ba siya? Siya. Ay, sobrang tradisyonal at stricto. Malamig at walang awa. Seryoso, lumayo ka lang sa kanya. Okay. Lumayo sa kanya, ha? Tatay, yung babaeng bulag na yun, si Arya Santos. Hindi karapat-dapat kay Leo. Huwag mo akong tawaging tatay. Hindi kita itinuturing na parte ng pamilya Garcia. Huwag ka namang magalit. Leo, mahal, may tunay siyang nararamdaman para kay Binibining Santos. Alam niya ang gusto niya. Yan eh, parang yaman lang ng mga Santos ang habol niya. Ikaw. Ha, nandito na si Arya. Halika, umupo ka. Ang ginoong katabi mo ay ang tiyo mo. Si Ethan Garcia. Kumusta, Ethan? HMM. Pamilyar. Yung boses niya. Bakit pamilyar ang boses na ito? Ethan, nagkita na ba tayo dati? May kakaiba sa boses mo. Kilalang kilala si Ethan, laging nagbibigay ng interview. Arya, malamang narinig mo siya sa Rie. Ganoon ba? Tama na ang usapan. Kumain na lang tayo. Heto, Arya, paborito mong isda. Ang bait-bait ni Leo. Kung talagang ganoon kabait siya, tinanggal na sana niya ang lahat ng tinik bago ihain kay Binibining Santos. Ingat. Salamat, Ethan. Kaya, naririnig ko, binibili ng Grupo Santos ang Medicare Pharma. Si Leo ang bahala sa lahat. Leo, walang pag-uusap habang kumakain. Hindi, ang boses na iyon. Nanay. Tatay. Nanay, tatay. Gusto mong mamatay kasama nila. Ethan, noong nakaraang taon, sa gabi ng 3 ng Marso. Nasaan ka? Nasa ibang bansa si Ethan buong nakaraang taon. Kakabalik lang niya sa totoo lang. Ang gabi ng 3 ng Marso noong nakaraang taon, papunta ako sa airport at may iniligtas ako. May iniligtas ka? Nakapagligtas ako ng buhay. Arya, nagluloko lang sa'yo si Ethan. Ang alam lang ni Ethan ay pumatay ng tao. Hindi niya alam kung paano sila iligtas. Eksakto. Sa totoo lang, nakapagligtas ako ng aking kuting na bulag. Hahaha, Ethan, ang kulit mo talaga. Hindi ako nagbibiro. Sige, tapos na akong kumain. Leo at Arya, dito kayo matutulog ngayong gabi. Opo, Lolo. Sino yan? Ako, to. May dala akong gatas para sa'yo. Salamat. Sinusubukan mo ako, ha? Ayaw talagang matalo ng aking kuting. Anong nangyayari dito? Anong ginagawa mo? Bumagsak ang faience mo. Bulag ka ba? Kunin mo na ang first aid kit. Ethan, anong dahilan ng pagpunta mo rito? Hindi. Aalis na ako. Arya, nasaktan ka ba? Kunin ko ang first aid kit. Maging masaya ka na lang.
makakapagpahinga ka ng maayos. Arya, halika, lagyan ko ng ointment yan. Okay lang ako. Uminom muna tayo ng gatas. CJ. Tapos na, halika rito. Arya, kapag tapos na ako dito, pwede ba tayong matulog mamaya? Eh, naalala ko yung lalaking nagligtas sa akin 1 taon na ang nakalipas. May malalim siyang sugat mula sa shrapnel sa ibabang bahagi ng likod. Tiyak na may peklat yon. Hindi. Nakakita lang ba ako ng kung ano? Masakit ang buong katawan ko. Paano ako nakatulog ng ganoon na lang? At nasayang ko pa ang isang gintong pagkakataon. Arya, may mga ayusin ako sa opisina mamaya, kaya hindi kita masasabay. Saan ka pupunta pagkatapos ng almusal? Ipapahatid kita ng driver. Huwag mo nang isipin yan. Ikaw na muna, asikasuhin mo ang trabaho mo. Uuwi na lang ako mamaya. Nga pala, kaninang umaga, bakit hindi ko nakita si Ethan? Ha? Si Ethan? Siya, sobrang busy niya, malamang maaga siyang umalis. Ah, na pala, sa ilang araw, may charity gala ang kumpanya, para sa mga batang bulag. Kung ayaw mong sumama, ayos lang. Walang pilitan. Sasama ako. Ano? Sasama ka? Ay, sumama ka. Iyon ay. Mabuti yan. Talagang mabuti. Eh di, dapat na akong maghanda, di ba? Lita. Lita. Parang walang tao. Mabuti. Mula nang mabulag ako. Ako'y kontrolado ni Leo. Ipinagkatiwala ko sa kanya ang lahat. Pero siya, traitor pa rin sa akin. Kaya pala ikaw ang may pakana ng lahat ng ito. Simula pa lang. Huwag kang mag-alala, Arya. Malalaman ko kung ano talaga ang sanhi ng aksidenteng iyon. Ipagwawagi ko ang iyong ama at ina. Leo, salamat sa pag-asikaso nito. Walang anuman. Nga pala. Narito ang salaysay mula sa departamento ng pulisya. Kailangan kong pirmahan mo ito. Anong ginagawa mo? Lita, ikaw ba yan? Hindi kita nakita sa paligid. Gusto ko lang ayusin ang pag-aaralan ni Leo. Para sa kanya. Mula ngayon, huwag ka nang papasok sa pag-aaralan ni Ginoong Garcia. Gugulo mo lang naman yan. Ganyan ba ang paraan ng pakikipag-usap sa iyong employer? Pasensya na po, ma'am. Nag-aalala lang po ako sa kalagayan ninyo. Ayoko pong masaktan kayo. Hindi naman ako mag-iingay. Tungkol sa pag-agaw sa'yo ng isang gago. Pero patuloy mo akong ginigit-git. Lita, pupunta ako sa isang charity gala sa ilang araw. Sumama ka sa akin para pumili ng damit. Paano makakapunta ang isang babaeng bulag na tulad mo? Samantalang ang isang superstar na tulad ko ay hindi. Bibili ng damit, ha? Ako na ang pipili para sa'yo. Opo, ma'am. Lita, palagi akong pumupunta rito noon. Tulungan mo akong pumili ng isa. Ma'am.
Mayroon kaming dalawang damit dito. Ang isa ay pula, at ang isa ay rosas. Maganda silang dalawa. Anong kulay ang gusto mo? Lita, gusto ko ang pula. Napakalakas at matingkad. Alam mo, noong unang panahon kapag ikinakasal ang mga kerida, hindi sila pinapayagang magsuot ng pula. Rosas ang dapat nilang gamitin. Yung nasa kanan mo. Iyon ang pula. Gusto mo bang subukan? Binibining Santos. Ano iyon? Oh, Binibining Santos. Ang ibig kong sabihin ay, magiging, ang pulang gown na ito, ay talagang maganda. Hayaan mo akong humanap ng isa sa sukat mo. Lita, kamusta ang itsura ko? Ang binibini na kasama mo, ang babaeng yun. Sinabing pumunta siya sa CR. Kasama mo ako sa buong panahon. Kailan niya sinabi sa iyo iyon? Binibining Santos. Baka hindi mo narinig. Ang babaeng yon. Kinausap niya ako ng pabulong. Hindi siya binibini. Kasambahay ko siya. Ma'am, pumunta lang ako sa CR. Ang pulang damit mo, nakakabilib. Kaya pala inaabuso mo ang aking pagkabulag sa buong panahon na ito. Hindi ba ikaw ang superstar na si Stella Cruz? Oh, hindi. Nakalimutan kong magmask. Ikaw ang superstar na si Stella Cruz, di ba? Sobrang gusto kong panoorin ang mga short drama mo. Hindi ako yun. Isa lang akong katulong, yun lang. Nagkataon lang na kamukha ko siya. At kahalintulad din ang pangalan mo, di ba? Di ba? Lita, Ah, ma'am. Ang ganda-ganda mo sa pulang damit na yan. Ako na ang magbabalot para sa'yo. sigurado ka bang pulang damit ang suot ko? Oo. Kunin mo ang manager mo. Ma'am, hindi mo kailangang mag-init ng ulo dahil lang sa isang sales associate. Kung ayaw mo yan, pumili na lang tayo ng iba. Sino ba ang nagtanong ng opinion mo, isang katulong? Kailan pa ako naging sunod-sunuran sa'yo? Nako, Binibining Santos. Ang tagal-tagal mo nang hindi nagpapakita. Ay nako, ang pink na damit ay talagang napakaganda sa'yo. Talagang nabibigyang lakas ang magandang kutis mo. Para ka pang 18 taong gulang. Pero sinabi sa akin ng sales associate mo, na pulang damit ang suot ko. Binibining Santos. Bago pa lang siya rito. Hindi pa siya nakakakilala sa'yo. Paano kung ganito, pumili ka ng kahit anong gusto mo, kukunin ko na ito para sa'yo. Binuli ako ng empleyado mo, dahil bulag ako. Ipinapatawag ko na tanggalin mo siya ngayon din. Ikaw. Pumunta ka sa accounting para mag-settle. Tanggol ka na. Lita, ano ng problema? Binibining Santos. Ito ba ay, kaibigan mo? Ang pulang damit na suot niya, ay talagang maganda rin sa kanya. Para siyang isang superstar, alam mo. Si Stella Cruz. Ano ng problema? Tapos na ba ang palabas mo? Isang malaking bituin na tulad mo, nagtatrabaho bilang katulong sa bahay ko. Talagang napakahirap siguro. Dahil gusto mo naman talaga yung pulang damit. Iyon na iyan. At yung lalaki. Dahil mahilig ka sa basura. Sayong-sayo na siya. Kailan mo nalaman? Ikaw na ang magsabi. Binibining Cruz, maaari mo bang sabihin sa amin kung bakit ka nagpanggap bilang katulong para makapasok sa pamilya Santos? May dahilan ba, tulad ng pananaliksik para sa bagong pelikula? Binibining Cruz. Binibining Cruz, maaari ba kayong magbigay ng pahayag? Mali ang napuntahan ninyo. Hindi ako si Stella Cruz. Sino ka? Hindi mo ako kilala. At naglakas loob ka pang sundan ako. Ano ba ang gusto nitong lalaking ito? Huwag kang mag-alala. Ako si Ethan Garcia. Ethan, ano nang ginagawa mo rito? Hindi mo ba alam? Ang buong mall na ito ay akin.
Kailangan ko nang umalis. Huwag kang mag-alala. Maupo ka. Pasok. Ginoong Garcia. Ito ang inspection report ng sasakyan ni Ginoong at Ginang Santos. Ayon sa inspection, Ang preno, sinisiraan ito. Nang araw na iyon, ikaw. Nakita mo mismo ang nangyari. Tama, Binibining Santos. Bakit mo ako tinutulungan? Naalala mo ba ito? walang pumunta doon. Kuya, uminom ka ng tubig. Kuya, Arya Santos ang pangalan ko. Ito ang bigay sa akin ng nanay ko. Mawawala ang sakit mo nito. Ikaw pala yung batang lalaki noon. Tinulungan mo ako, kaya ngayon ako naman ang tutulong sa'yo. Walter, ipagpatuloy mo ang investigasyon. Opo, boss. Napatunayan lang namin na may nanira sa preno. Pero ang surveillance at dashcam footage noong araw na iyon ay ganap na nasira. Wala kaming mahanap na ibang lead. Salamat. Assistant de la Cruz. Wala yon. Sabi lang sa akin ng boss na imbestigahan ito. Mukhang ang aksidenteng ito ay planado talaga. Maingat na nagtakip ng bakas ang salarin. Pero huwag kang mag-alala. Nandito ako para sa'yo. Kung gayon, sa iyo ko naiiwan ang paghahanap sa salarin, Ethan. Pupunta ako sa kumpanya bukas. Kumusta? Hinahanap ko si Leo. May appointment po ba kayo? Ang fiance po niya ako. Isa na namang scammer ngayon. Alam ng lahat sa kumpanya na ang fiancé ni Ginoong Garcia ay ang superstar na si Stella Cruz. Kailangan nang umalis. Dahil bulag ka, magiging mabait kami sa'yo. Alam naman nating lahat kung sino ang tunay niyang fiancé. Gusto ko sanang makausap ang sige ninyo. Si Ginoong Wang. Dapat nag-research ka muna bago ka manloko. Ang CFO namin ay si Ginoong Reyes, hindi si Wang. Paano naman si Ginoong Simon mula sa Departamento ng Legal? Miss, kung nandito lang po kayo para sa aircon, maaari ko kayong ihatid sa waiting area. Wala akong oras sa mga laro mo. Paumanhin. Bulag ba talaga yung babae? Bakit ang pagkakamukha niya kay Arya? Ano lang kailangan ng babaeng umalis kanina? Yung babaeng umalis kanina. Sabi niya, fiancé mo raw siya. Mukhang bulag siya. Mabait ko siyang pinapalis. Tapos bigla na lang siyang nagtanong tungkol sa mga tao sa kumpanya. Mga taong hindi ko naman kilala. Arya. Ikaw ba yan, Arya? Arya. Mukhang kailangan kong magmadali. Ang numerong iyong tinawagan ay hindi na konektado. Ang numerong iyong tinawagan ay kasalukuyang hindi maabot. Pakiusap, subukan muli mamaya. Ang numerong iyong tinawagan ay hindi na konektado. Nawala. Pinalitan din kaya niya ang numero niya? Arya, nasa bahay ka ba? Arya, Leo, nakauwi ka na. wala masyadong nangyayari sa kumpanya ngayon. Maaga akong umuwi para makasama ka. Arya, ikaw ba ay nasa bahay lang buong araw? Hindi ako lumabas ng bahay ngayong araw. Pero si Lita, hindi ko alam kung saan siya pumunta. Hindi ko siya nakita. Huwag kang mag-alala, tatawagan ko siya at itatanong.
Hoy, nasaan ka na? Ang napakagandang fiancé mo. Talagang ginulo niya ako. Nasa balita na ang lahat. Magpapakalma muna ako ng ilang araw. Paano ka naging napakatanga? Nadaya ka ng isang bulan. Leo. Kung hindi dahil sa'yo, maglalaro ba ako ng katulong sa bahay mo? Ako ba ang nag-utos sa'yo na pumunta? Ikaw ang hindi makapigil sa sarili mo. Leo, huwag mong kalimutan. Alam ko ang lahat ng sikreto mo. Kung ipagpapatuloy mo to, magkakasama tayong malalagot. Ikaw, Hello. Leo, ano ng problema? wala. Naapakan ko lang ng hindi sinasadyang isang upuan. Nagsisimula pa lang ang laro. Ang lagda mo ay tunay at balido. Ganap na balido ang kasunduang ito. Pero ito ang totoo, nang pumirma ako, bulag ako noon. Wala akong ideya kung ano ang pinipirmahan ko. Kung mapatunayan ng ebidensya na nadaya ka para pumirma, nawawala ng bisa ang kasunduan. Hindi ito. Mali na naman. Hindi rin ito. Ethan, anong dala mo rito? May nakita ka ba? May nakita ako. Tingnan lang ang sitwasyon dito. Pumunta ako sa kumpanya kahapon. Nang bumalik ako sa opisina, wala na ang lahat ng mga veterano. Mukhang gawa ito ni Leo. Pero patay din ang lahat ng telepono nila. Hindi siya nag-aksaya ng oras. Dahil gusto niyang kontrolin ang kumpanya, talagang itataas niya ang sarili niyang mga tao. Mukhang minaliit natin siya. Tama, may isa pang bagay. Palibhasa, noong bulag ako, pinapirma niya ako ng kasunduan sa paglilipat ng shares. Kaya pala patay ang mga telepono nila. Bakit? Huwag kang mag-alala. Maupo ka. Malamang ipinakita sa kanila ni Leo ang kasunduan mo sa paglilipat ng shares. Pagkatapos, tinakot at binayaran niya sila para umalis sa lungsod at palitan ang kanilang mga numero ng telepono. Ano? Leo, sumusobra na siya. Kumalma ka. Maghanap pa tayo ng ebidensya. Wala nang saysay. Hinanap ko na lahat. Wala akong nakitang magagamit. Sinubukan mo na bang buksan ang kaha de yero? Hindi. Susubukan ko. Lunar birthday ni Leo. Hindi. Standard birthday niya. Hindi rin ito. Birthday ko. Ito ang petsa ng aksidente ng sasakyan ng aking mga magulang. Bakit niya gagamitin ang petsang iyon? Iyon ang malaking break niya. Kaya ito siguro ang ebidensya ni Leo ng tax evasion. Arya. Ano ng balita? Wala siya. Tignan natin kung anong nasa phone niya. Anong nakikita mo? Siya nga.
Kung gusto mong umiyak, hayaan mo lang. Ethan. Ethan. Para saan yon? Ethan. Nabaliw ka na ba? Ikaw ang mag-alala sa sarili mo. Huwag mong ikahiya ang pamilya Garcia. Diretso kita sa impyerno. Anong nangyayari rito? Baka nalaman na nila. Ano po ang nais ninyong makita sa akin, Ginoong Garcia? Pangatlong tasa ko na ito. Superstar Stella Cruz, hindi maganda ang takbo ng mga bagay para sa'yo. Nitong mga nakaraang araw, di ba? Pero matutulungan kita. Hindi naman kayo mukhang mapagkawang gawa, Ginoong Garcia. Nakatingin ba kayo sa akin, Ginoong Garcia? Superstar Stella. Kaya susuko ka na sa aking mahal na pamangkin. May fiancé na siya, bakit ako makikialam? Bukod pa riyan, ni hindi karapat dapat si Leo, sa kalingkingan mo. Gusto ko lahat ng ebidensya sa mga krimen ni Leo. Bakit ko magkakaroon ng ganoong bagay? Alam kong meron ka. Alam din ni Leo na meron ka. Sa pagkakakilala ko sa kanya. Hindi niya papayagang mabuhay ang sinuman na banta sa kanya. Kahit sino pa yan. Kasinungalingan yan. Anong ginagawa mo rito? Alam mo kung gaano kita kamahal, makipaghiwalay ka sa babaeng bulag na yun, at pakakasalan kita. Stella, tumigil ka sa pangarap mo. Hindi ko kailanman sinabing pakakasalan kita. Nakakatuwang panoorin ang awayan ninyong dalawa. Leo. Buntis ako. Kailangan mong panagutan ito. Hindi ko kikilalanin ang batang ito. Paano mo masasabi? Paano mo masasabing walang hiya ng ibang lalaki ito? Tao ka ba talaga? Tinawag mong walang hiya ang sarili mong anak. Ikaw ang tunay na walang hiya rito. Wala akong kinamumuhi ang tawagin ng walang hiya. CJ, Huwag kang magsisisi. Guguhoin kita ng tuluyan. Ginoong Garcia, tayo'y mag-inuman. May hinihintay akong tao. Sino ang mapalad na babae? Aalis na ako pagdating niya, hindi kita gagambalain. Ginoong Garcia, bigyan mo naman ako ng konting pansin. Isang lagok lang, at aalis na ako. Umalis ka. Assistant de la Cruz, mukhang malapit nang dalhin ang boss mo. Tingnan mo kung saan ka pupunta. Pasensya na. Ay, nakakainis naman. Kung hindi ako nagmamadali, hindi ka ganoon kadaling makakalusot. Sino yan? Assistant de la Cruz.
Binibining Cruz. Ang binibini pong ito ay may appointment si Ginoong Garcia, ngayong gabi. Lahat po iyon ay hindi pagkakaunawaan. Ginawa niya akong ganap na tanga sa harap ng lahat. Hindi pa ito tapos. Pumunta ka kay Ginoong Garcia bukas. Bibigyan ka niya ng wastong sagot. Dito po, binibini. Si Arya Santos. Leo. Sa tingin ko, bumalik na ang paningin ni Arya Santos. Hintayin mo lang. Binibining Santos, may iba pa po akong aasikasuhin. Baka kailangan ko pong ipagkatiwala sa inyo. Si Ginoong Garcia ngayong gabi. Salamat. Hoy, sandali. Tibayan mo lang ang loob. Kukuha ako ng doktor. Arya, huwag kang umalis. Mahal kita. Arya, mahal kita. Higit pa sa inakala kong posible. Ethan, kumalma ka. Kukuha ako ng malamig na tubig. Kailangan mong magpalamig. Buwisit. May dala akong almusal at gamot sa hangover. Siguro dapat na akong umalis. Tungkol sa kagabi. Pasensya na. Pero, seryoso ako sa bawat salita. Mahal kita. Hindi yon dahil sa droga. Ito ang katotohanang itinago ko sa puso ko. Ethan, Tawagin mo ako sa pangalan ko. Ethan, hindi natin ito pwedeng gawin. Ano na hindi natin pwedeng gawin? Ibig mong sabihin ganito. Hindi. Tigilan mo yan. Nararamdaman mo ba ang tibok ng puso ko? Mabilis na mabilis ang tibok. Bigyan mo lang ako ng konting panahon. CJ, maghihintay ako para sa'yo. Arya, maupo ka. Arya, nagkape ako para sa'yo. Nasa kanan mo. Ay, sorry. Nasa kaliwa mo pala. Huwag mo nang isipin yon. Maliit na pagkakamali lang naman. Pero kung malaki ang pagkakamali, hindi kita patatawarin. Walang sansa. Leo, hindi ito yung kape galing sa bahay, di ba? Matalim pa rin ang dila mo. Kasing talas ng lahat ng iba mong pandama. Kapag nawala ang iyong paningin, lalong tumatalas ang iba mong pandama. Tulad ngayon, naramdaman ko na pinalitan mo ang pabango mo. Sandalwood, di ba? Arya, kumain ka ng prutas. Ako ang naghiwa. CJ, Leo, ang sarap talaga ng prutas na ito.
Arya, matagal na tayong nakatakda. Magpakasal na tayo. Ano na namang balak niya? Leo, alam mo, hindi pa natutukoy ang dahilan ng pagkamatay ng aking mga magulang. Wala ako sa mood. Naiintindihan mo iyon, di ba? Magpakasal muna tayo. Makakahanap tayo ng pumatay. Inaasikaso ko na yan. Pumatay? Akala mo ba'y may pumatay sa kanila? Hindi aksidente. Hindi yon ang ibig kong sabihin. Ang sinasabi ko lang kahina-hinala. Tama. Ang ibig kong sabihin, anong nangyari sa prenong maayos naman? Ganoon din ang hinala ko. Kailangan nating hanapin kung sino ang gumawa nito. At singilin sila. Gagawin natin yan. Arya, magpahinga ka muna sa bahay. Pupunta ako sa opisina. CJ. Hello. Binibining Cruz, ito si Walter de la Cruz. Huminto ka sa krusada ng Akasha. Maghihintay ako para sa'yo doon. Assistant de la Cruz, anong napaka-urgent? So, nagustuhan na ba ako ni Ginoong Garcia? Binibining Cruz, tungkol sa preno mo. 2 nito ay pinuputol. Ano? Kung nagmaneho ka pa ng ilang milya, mawawalan ka ng preno. Isipin mo kung sino ang mga kinainisan mo nitong mga nakaraang araw. Isipin mo kung sino ang mga pinag-initan mo nitong huli. Alam kong nasa iyo yan. Alam din ni Leo yan. Sa pagkakakilala ko sa kanya, hindi siya magpapatalo sa sinuman na banta sa kanya. Kahit sino pa yan. Hindi ko matanggap na tawagin akong walang hiya. Sige, Leo. Pagsisisihan mo ito. Jijibin kita. Binibining Cruz, nailigtas ka namin ngayon. Sa susunod, baka hindi na. Isip-isipin mo yan. Kailangan kong makita si Ginoong Garcia. Ito ang recording ng pagmamayabang ni Leo ng lasing, tungkol sa pagpaplano ng aksidente sa sasakyan, pagnanakaw sa mga ari-arian ng pamilya Santos, at pagbibigay ng suhol sa mga opisyal. May kasama pang ilang nakasulat na ebidensya. Ano ang punto mo, Binibining Cruz? Kung ibibigay ko ito, ano pa ang magpoprotekta sa akin? Hindi ito lifeline. Ito ay death sentence. Kailangan mo akong protektahan. Huwag kang mag-alala. Tapat ako sa aking salita. Nakuha mo ba ang mga bagay mula sa safe? Nakuha ko. Arya, kamakailan ko lang nalaman. Nag-imbestiga si Leo tungkol sa insurance sa aksidente. Nawawala na siya ng pasensya. Gusto niya, pagkatapos kayong ikasal, ay mag-imbento ng aksidente kung saan ikaw ay mamamatay. Pagkatapos ay makakakuha siya ng malaking bayad at sa wakas, ng may ganap na legalidad, ay magmamana ng Grupo Santos. Hindi tumitigil si Leo sa pagpapagulat sa akin. Ayos lang. Panahon na para isara natin ang lambat. Kahit na alam ko na, masakit pa rin ang sobra sa tuwing nakikita ko ito. Salamat, Ethan. Huwag mo akong tawagin ganoon. Gamitin mo ang pangalan ko. Ethan. Bagay sa'yo. Sana ay maayos ang lahat ngayong gabi. Ang plano ni Leo ay pagkatapos kayong ikasal, mag-imbento ng aksidente. Pero hindi nagtagumpay ang kanyang proposal. Sa gala ngayong gabi, hindi lamang niya i-anunsyo na ikaw ay bulag, kundi pati na may problema ka sa pag-isip. Nakapag-ayos pa siya ng media at mga doktor. Gagamitin natin ang kanyang sariling plano laban sa kanya. Hayaan siyang mahuli sa sarili niyang bitag. Ito ba ang pagkabulag na sinabi mo? Ngayong gabi, si Binibining Arya Santos ay muling makakakita. Magsaya sa palabas.
Kawawa naman si Binibining Santos. Bulag siya, at ipinagmamalaki pa rin siya ni Leo na parang tropeyo. Narinig ko yan. Halog na ubos na ang Grupo Santos dahil kay Leo. Wala siyang kaalam-alam. Salamat sa inyong lahat sa pagpunta dito ngayon. Alam naman nating lahat, sa kasamaang palad, na wala ng paningin ang aking fans. Dahil doon, mas naiintindihan ko ang paghihirap kaysa kaninuman. Kaya naman, para sa charity gala ngayong gabi, ilalaan ko ang lahat ng kita sa rehabilitasyon ng mga batang mahihirap na may kapansanan sa paningin. Sana matulungan ng bawat isa dito, ang mga anghel na itong may bali-baling pakpak na muling magminas ang kanilang liwanag ng pag-asa. Bravo! Magaling! Nawalan ng paningin ang aking fiance sa aksidente. Hindi niya kinaya. Nalulong sa matinding depresyon at nagkaroon ng karamdamang pang-isip. Kaya nagpasya ako na ipadala siya sa pinakamahusay na sanatoryo para sa profesional na paggamot. Arya, ay nailipat na ang Grupo Santos sa akin. At pangangasiwaan ko ito ng maayos. Para sa kanya, para makapag-focus siya sa paggaling. Ikaw. Leo Garcia. Maayos na ang mga mata ko ngayon. Pati na rin ang isip ko. Hindi ka ba nagulat? Niloloko mo ako sa buong panahon ito. Ano ang problema? Natatakot ka na ngayon? Ano ang dapat katakutan? Lahat iyan ay totoo. Ang kasunduan sa paglilipat ng shares na ito. Ikaw mismo ang pumirma. Ang buong Grupo Santos ay akin na ngayon. Ito ay para sa aking mga magulang. At ito naman ay para sa akin. At itong huli ay para sa bawat mataas na ekotibo na iyong pinalayas. Arya, nababaliw ka na ba? Doktor, ilabas mo siya rito. Leo, wala bang nagsabi sa iyo na marunong akong lumaban? Arya, ano ang lakas ng loob mong gawin ito sa akin? Sinusway mo ang buong pamilya Garcia. Ah, talaga? Bilang pinuno ng pamilya Garcia, ipinahahayag ko na si Leo Garcia ay itinataboy mula sa pamilya Garcia. Mula ngayon, ang kanyang mga aksyon ay kanya na lamang. Wala na yon kinalaman sa amin. Ethan, ikaw, Ngayon, wala ka ng kinalaman sa pamilya Garcia. Ang iyong parusa ay nagsisimula pa lamang. ano ang ibig mong sabihin? Leo, ang dapat mong ikabahala ngayon ay kung paano mo ipapaliwanag ang paglustay sa Grupo Santos, ang pagpeke ng mga libro, at ang aksidente sa kotse 1 taon na ang nakalipas. Lahat. Magsaya sa palabas. Peke yan. Lahat yan. Peke ang mga litratong ito. Nilalagay mo ako sa alanganin. Peke ang mga litrato. Paano naman ang recording? Kailangang mamatay ang matatandang Santos sa isang aksidente. Gawing malinis ang hitsura. Pwede ring pikin ang mga recording. Wala akong aminin. Ako ang saksi. Ako ang nag-record noon. Leo, ang basong ito ay isang tagay para sa aking mga magulang, para sa kanilang alaala. Tumigil kayo, lahat kayo. Lumapit pa kayo at papatayin ko siya. Huwag kang padalos-dalos. Sabihin mo sa akin ang gusto mo. Ethan, kailan ka pa nagkakantutan sa kanya? Nagkakantutan sa fans ng sarili mong pamangkin. Kadiri ka. Tumigil ka. Wala namang anuman sa pagitan namin ni Arya. Lahat kayo ay mababa ang tingin sa akin. Dahil isa akong walang hiya, ganoon ako. Bawat isa sa inyo. Iniisip na mas mabuti kayo kaysa sa akin. Ethan Garcia, bakit ikaw ang nakakakuha ng pagmamahal ng lahat? Ikaw lang ang mababa ang tingin sa sarili mo. Ikaw. At ikaw, babae. Paano mo ako nagawang pagtaksilan? Ang bait-bait ko sa'yo, binigay ko sa'yo ang lahat ng gusto mo. Kapag tapos na ako kay Arya. Ikaw naman ang susunod, taksil ka.
Sinabi ko sa'yo na ikansela ang kasal at pakasalan ako. Bakit ayaw mo? Gusto ko ang yaman ng mga Santos. Mabibigay mo ba yon sa akin? Ikaw lang ay isang hamak na aktres. Nagpapasikat sa publiko araw-araw. Ano ang nagpapaisip sa'yo na bagay kang maging Ginang Garcia? Narito ang warrant. Leo Garcia. Inaaresto ka sa suspecha ng pagpatay, pangungurakot, panunuhol, at iba pang mga kaso. Makipagtulungan ka, dalhin niyo siya. Paumanhin. Sa pag-aksaya ng oras ng lahat. Sa pamamagitan nito, ipinahahayag ko na simula ngayon, ang Grupo Santos ay nasa ilalim na ng aking kontrol. Giniginaw ka ba? Mainit na mainit. Huwag kang mag-ingat sa akin. Ano ba, hindi ako bata. Hindi lang mga bata, ang karapat-dapat na alagaan. Salamat. Ethan, Ikinalulungkot ko. Nangako akong protektahan ka. At sinira ko yon. ikaw ba ang nagligtas sa akin ng gabing iyon? Gago. Hindi naman patunay ng kahit ano ang peklat. Pero ang boses mo ay eksaktong katulad nung gabing iyon. Kumusta ang pakiramdam mo ngayon? Kailangan mo bang magpahinga? Kukuha ako ng tubig para sa'yo. Ayoko ng tubig. Ikaw ang gusto ko. Alam mo ba ang sinasabi mo? Ikaw ang gusto ko. Mas bossy ka pala kaysa sa inakala ko. Saan ka pupunta? Maglalakad-lakad lang sana ako. Nahiya ka sa akin? Kagabi ang weld mo. Tigilan mo yan. Dinilaan mo ako. Kung hindi lang ako nag-aalala na baka mapagod ka. Ibabalik na kita sa kama ngayon din. Hindi naman ako ganun kapagod. Ah, narinig ko yan. Pero ngayong araw, kukuha tayo ng singsing. Magpapakasal ako sa'yo. Salamat. Ethan. Wakas,